nasa langit. Sambahin ang pangalan mo, Panginoon. Kami po'y narito, Panginoon, sa inyong harapan ngayon, Lord. At humihingi ng tawad, Lord, sa mga kasalanan na gawa po namin sa loob ng isang linggo. Dalangin po namin ang paglilinis, Panginoon, ng inyong bugtong na anak na si Hesus Kristo sa aming mga buhay, Lord God, upang malaya po kaming makalapit sa inyong harapan. Hallelujah, God. Father God, marami pong salamat sa araw na ito, Panginoon, na muli niyo po kami pinagtipon-tipon sa inyong bahay panambahan. Hallelujah, Lord. Maraming salamat sa magandang araw na ito at sa pag-iingat niyo po sa amin sa buong isang linggo. Kaya naman, Lord, patuloy ka namin sasambahin sa mga oras na ito. And we welcome, Lord, your Holy Spirit in this place, Lord God, na sa aming pag-awit, Panginoon, we ask, Lord God, na buksan niyo po ang puso ng bawat isa, Panginoon. Mangusap po kayo sa amin, Lord God. At Lord, ang araw na ito, Panginoon, ay inihahandog lamang po namin sa inyo, Panginoon. Hallelujah, Lord. Maraming pong salamat, Lord God. At we ask for your guidance, Lord God, sa simula, Panginoon, ng service hanggang sa katapusan ng service, Lord. Ikaw lamang ang maitaas, ikaw lamang ang maparangalan, Panginoon, sa aming mga buhay. Sa inyo po, Panginoon, na mataas na paburing pagsamba sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Bawat isa sa atin, amen po ba? Amen! Ayun, talaga namang, ayun yung mga gusto ko mga kapatid, sa simula pa lang talaga dapat yung energy natin ay nandito at ang ating mga puso't isipan ay atin na pong ihanda dahil tayo po ay magsisimula na sa ating gawain. Tayo po ay magbabalik ng pasasalamat sa Panginoon dahil nararapat lang siyang papurihan at pasalamatan dahil kahit hindi tayo karapat-dapat mga kapatid, salamat sa Diyos dahil nagtagumpay tayo muli, magkakasama tayo. Mga kapatid, masaya ba o nagagalak ba ang bawat isa sa atin? Amen! Amen! So wala po tayong dapat ibang gawin ngayon mga kapatid kung hindi magpasalamat sa ating Panginoon. Gunitain natin na sa paggising natin sa umaga, andyan yung kapangyarihan ng Panginoon, andyan yung pagmamahal niya sa atin. Kahit ang daming mga pagsubok, ang daming mga bagay para sumuko, pero laban pa rin tayo mga kapatid kasi sa Diyos lang naman tayo dapat umasa, sa Diyos lang tayo dapat humingi ng kalakasan, wala tayong ibang dapat lapitan kung hindi siya lamang. Kaya mga kapatid, tayo po lumawin sa ating Panginoon, awitin po natin pagising sa umaga. Naghihintay ang sa
147, 6-9. Purihin ang Diyos, siya ay awitan. Awitan ng hari, siya ay papurihan. Ang Diyos, siyang hari ng lahat ng bansa, awitan at purihin ng mga nilikha. Maghahari siya sa lahat ng bansa, magmula sa tronong banal at dakila, sa mga hinirang ng Diyos ni Abraham. Purihan ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Amen. Amen. So, sa simula pa lang po mga kapatid, sinabi na agad doon na papurihan natin ang Diyos. Amen po ba? Amen! Handa na po ba ang lahat na magpuri sa ating Panginoon? Amen! Sige mga kapatid, tayo po umawit sa ating Panginoon. Awitin po natin, halina't purihin ang Diyos. Halina, purihin ang Diyos. Pagpapala niya sa pinubos. Makapangyarihan, siya sa atin nagmamahal. Halina, siya ay mas kalakasan. Halina, purihin ang Diyos. Pagpapala niya sa atin lubos-lubos. Makapangyarihan, siya sa atin nagmamahal. Halina, siya ay magsalamatan. Dakilang Diyos ang Panginoon. Maghari ka sa lahat ng panahon. Ang ngalan mo ay luwalhatiin. Ikaw lamang ang sasabihin. Halina, purihin ang Diyos. Amen! Pagpapala niya sa atin lubos-lubos. Makapangyarihan, siya sa atin nagmamahal. Halina, siya ay masalamatan. Dakilang Diyos at Panginoon. Maghari ka sa lahat ng panahon. Ang ngalan mo ay luwalhatiin. Ikaw lamang
Hallelujah, Lord God. Panginoon, maraming salamat po mali sa araw na to, Panginoon. Lord, tunay nga, Panginoon, na napakasarap umawit, Panginoon. Napakasarap, Panginoon, na purihin ka, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa aming mga tinig na malaya naming naisisigaw ang iyong pangalan, Panginoon. Lord, maraming salamat po sa aming mga kamay na malaya po naming maitaas upang papurihan ka, Panginoon. Minsan pa, Lord, winawasak po namin lahat ng gawa ng kaaway sa pangalan ni Jesus. At lahat po, Panginoon, ang makakahadlang upang magbalik kami ng papurit pasasalamat sa iyo, Panginoon. Lord, walang nakakahigit sa pangalan mo, Panginoon. Walang nakapangyarihan dito sa mundong ito, Panginoon, kung hindi ikaw lamang, Panginoon. Kaya hindi po namin, Lord, pinapayagan lahat, Panginoon, ang makakahadlang, Panginoon, upang maihayag ang kabutihan mo, Panginoon, sa bawat ng bahay pa ng bahang ito, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon, dahil nararamdaman po namin ang presensya mo, Panginoon, na nangunguna sa aming pag-aawitan, Panginoon. Minsan pa, Lord, patuloy mo kaming samahan sa aming pag-aawitan, Panginoon. Maraming salamat po, itataas ka namin, Panginoon, dahil tunay na, Lord, na tapat ka sa amin mula noon hanggang ngayon, Panginoon. Sasambahin ka namin, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Mga kapatid, patuloy tayong umawit sa ating Panginoon. Ibigay natin yung buong puso't lakas natin dahil wala po tayong ibang dapat i-offer sa Panginoon kundi yung mga buhay lang natin. Sige mga kapatid, tayo po umawit sa ating Panginoon. Awitin po natin katapatan mo. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Papurit pagsambay iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Minsan pa po. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Papurit
Diyos, sa kabanalan mo, nalulugod ako, buhay ay iaalay ko. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, kita bibiguin, magtatapat sa'yo. Lingkod ako, O Diyos, kay buti mo. O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, nalulugod ako, buhay ay iaalay ko. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin, magtatapat sa'yo. Ako, O Diyos, kay buti mo. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin, magtatapat sa'yo. Diyos, kay buti mo, napakabuti mo. Ating Diyos Ama, ang iyong likha, ang iyong likha'y luluwalhatiin ka. Napakabuti mo, di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Napakabuti mo, aming Diyos Ama. Ang iyong likha, luwalhatiin ka. Napakabuti mo, di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, ko'y noon, ngayon, kailan pa man, buhay ko'y tapat. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ang ngalan mo, Diyos. Luwalhatiin ka. Hallelujah! Salamat sa iyo, Diyos. Panginoon, maraming salamat po, Panginoon.
Salamat po sa mga awit, Panginoon, na aming kinanta, Panginoon. Tunay nga, Lord, na napakabuti mo sa buhay namin mula noon hanggang ngayon, Panginoon. Lord, kulang po yung mga salita, kulang yung mga tula na pwede namin ialay sa iyo, Panginoon. Pero salamat, Panginoon, dahil mahal na mahal mo kami, Panginoon. Lord, alam po namin magtatagumpay ang gawain ito, Panginoon. Dahil kasama ka namin, Panginoon, at nararamdaman namin, Panginoon, na kahit kailan, Panginoon, hindi mo kami iniwan at pinabayaan, Panginoon. At sinabi mo, Panginoon, na higit pa kami sa mga mananagumpay, Panginoon. Dahil ikaw ang Diyos at Panginoon namin, Panginoon. Lord, maraming salamat po. Muli, Panginoon, patuloy kaming lumalapit sa iyo, Panginoon. Hinihingi po namin, Lord, ang wisdom at knowledge, Panginoon, na ibigay mo sa amin, Panginoon, upang lahat ng maririnig, lahat po ng mga bagay na gagawin namin dito sa church, Panginoon, ay may a-apply namin sa buhay namin, Panginoon. At dalangin po namin, Panginoon, lahat ng tatayo dito sa harapan, Panginoon, ay maging powerful, Panginoon, dahil sa iyo, Panginoon. Ihayag mo, Panginoon, ang mga salita mo, Panginoon, na walang mga bagay na makakahadlang. Dahil, Lord, yung kabutihan at kapangyarihan mo, Panginoon, ay nananatili sa buhay namin, Panginoon. Dalangin po namin, Lord, ang mga pastor namin, Panginoon, mula kay Pastor Randy, kay Pastor Ravi, kay Pastor Telly, Panginoon, kay Brother Hill, kay Brother Johnson, na patuloy na nagbabahagi ng salita mo, Panginoon. Lord, nilalapit po namin ang kanilang mga buhay, Panginoon. Langisan mo, Panginoon, ang kanilang mga labi, Panginoon, upang lahat po nang lalabas sa kanilang mga bibig, Panginoon, ay magiging kalakasan ng aming mga spiritual na nangihina, Panginoon. Lord, wala kaming ibang dapat gawin, Panginoon, kung hindi sambahin ang pangalan mo, dahil mabuti ka, Panginoon, at pinatunayan mo na yun, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Maitaas ka, Panginoon. Madakila ka, Panginoon, sa gawain ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayun, mga kapatid, talaga namang may mga instance na guguluhin tayo o tatanggalin ng kaaway yung focus natin, pero wag po tayong susuko dahil mas makapangyarihan pa ang ating Panginoon sa lahat ng bagay na meron dito na makakastorbo sa atin. Mga kapatid, tayo naman po ay wait lang, gising pa ba kayo? Amen! Kala ko nakatulog. Ang sarap umawit sa ating Panginoon. Ngayon naman ay magkamustahan tayo, magkamayan, magkawayan. Awitin po natin, kaibigan, kamusta ka na? Kumusta ka na, kapatid sa pananampalataya? Ako ngayon nagagalak at muli kang nakasama. Nais kong ipanalangin ang iyong mga suliranin upang sa kanyang pagbabalik madatnan niya tayong isip. Kaibigan, kamusta ka na, kapatid sa pananampalataya? Nais kong ipanalangin ang iyong mga suliranin upang sa kanyang pagbabalik madatnan niya tayong gising. Madatnan niya tayong gising. Madatnan niya tayong gising. Sige. Unahan ko lang po mag-testimony na po ako. Ako po yung nagpapasalamat sa Panginoon dahil yung panahon ng bata pa tayo, may mga mali tinagawa. Ako po yung nagpapasalamat sa Panginoon dahil tapos na po yung case ko. Foreclosed na po. So, ibig sabihin, naantay ko na lang po yung regional clearance. regional na clear na po yung name ko. So, ako po yung lubos nagpapasalamat kasi malaking bagay po yun. Lalo na po mag-a-apply ka ng trabaho. Kasi yung pangalan mo, dala-dala mo. At hindi lang pangalan mo bilang kay isang Kristiyano. Dapat maging malinis tayo. So ako po yung nagpapasalamat sa Panginoon dahil tapos na. Sa ilang buwan, ilang gastos. Pero sa awat biyaya ng Panginoon, napatagumpayan ko. Sa tulong din ng panalangin nyo, salamat. So, pinupuri ko ang Panginoon dahil sa nangyari. So,
Sino pa pong gusto mag-testimony dito? Habang tinatay pa po yung verse with explanation sa atin. So, sino malakas ang loob o pinagpala ngayon? Si Pao? Ikaw? Meron ba? Meron? Wala? Madami ako. Ayun mga kapatid, patuloy po ako nagpupurit, nagpapasalamat sa Panginoon. Bagamat maraming mga bagay-bagay na pagsubok sa araw-araw, bilang nanay, bilang anak, bilang kapatid, bilang asawa, lahat na. Bilang tao dito sa mundo. Kasi ang dami po nating gampanin sa araw-araw. So kahit hindi po nanay, katulad ko, kahit mga nagkatrabaho, kahit mga wala pang mga anak, wala pang mga asawa, lahat po tayo ay nakakaranas ng mga pasanin, mga bagay-bagay na, alam niyo yun mga kapatid, minsan mapapaisip ka na lang, bakit ganun? Nakakapagod. Pero patuloy na binabalik ng Panginoon yung mga salita niya na bakit tayo mapapagod, kaya Panginoon kasama natin sa buhay natin. So ayun, salamat sa Panginoon sa katapatan niya sa buhay ko. Halatang-halata naman po. At kami po ay naglolobohan at wala po akong ibang pinagpapasalamat sa Panginoon kung hindi yung kalusugan ng mga anak ko na araw-araw kong dinadalangin na mahirap kasi pag may nararamdaman yung mga bata. Pero yun, upuhin man, patuloy pa rin yung kakulitan. Yun, salamat sa Panginoon sa buhay ni Pao, sa kalakasan sa araw-araw, sa pagtatrabaho. Tapos, alam nyo yun mga kapatid, meron bang time sa buhay nyo na parang gusto ka i-down ng kaaway, tapos alam niyo yung susuko ka, pero yung hindi mo alam kung saan nanggagaling yung nagsusumigaw sa puso mo na walang dahilan para sumuko ka, walang dahilan para marinig mo yung pang-down sa spiritual ka titirahin kasi yun yung gustong-gusto mong palakasin. Ewan ko, kasi pag may mga bagay na sumasagi sa isip ko, lalong-lalo na pagdating sa mga gawain, sa mga ganyan, yung naaalala ko yung time na galing ako sa zero, galing ako sa scratch, na ngayon may kulay na dahil sa Panginoon. Mga kapatid, wag po tayong magsawa na maglingkod sa Panginoon, wag po tayong magsawa, wag nating sayangin yung privilege natin, lalong-lalo na sa mga kapatid ko na tumatayo dito sa harapan. Huwag nating i-take for granted yung binigay sa atin na chance ng Panginoon para ibigay natin yung kakayanan natin, yung talent natin, yung mga bagay na akala nyo, wala lang. Yung tatayo tayo, magtutulong tayo sa church, wala lang. Hindi, mga kapatid. May time na nalulungkot ako, lalong-lalo na sa mga kapatid ko dito sa church, na akala nila biro, akala nila wala lang, yung i-assign ka. Thursday pa lang i-assign ka na ni Sister Giselle. Tapos pagdating ng time na kinabukasan na yung service, yung parang magtatanong ako, sis, yung ganito, kamusta? Hindi ako magbe-mention ng pangalan, pero alam nyo yun sa kahit sino sa atin dito na pag inassign tayo, gawin naman natin mga kapatid yung best natin. Kasi hindi to para sa church, hindi to para sa atin, hindi to para umunlad si Brother Pao, si Pastor Ravi, hindi eh. Para sa Panginoon po eh, para sa Panginoon natin. Kaya, kagabi, nung parang nakatulala lang ako, nag-iisip ako, parang sabi ko, Lord, bakit ganito? Hindi ba nila nararanasan yung kabutihan mo sa buhay nila? Bakit hindi nila kayang ibigay yung best? Saglit lang, onting oras lang mga kapatid. Wag po nating sayangin. Hanggat malakas tayo, ibuhos natin yung para sa Panginoon, kasi hindi yun obligasyon, kumbaga eh. Kumbaga nasa sa atin yun bilang anak tayo ng Panginoon, bilang part po tayo ng church, mga kapatid. Huwag po nating sayangin yung chance, yung napakalaking privilege ang tumayo dito sa harapan para maihayag yung kabutihan ng Panginoon. Kaya mga kapatid ko, lalong-lalo na po sa mga tumatayo, huwag po nating sayangin hanggat kaya natin. Kasi naalala ko yung
shinare ni Brother Pao nung may gawain kami na si Gigi, yung ano, ang galing niya kumanta, ang galing. Talagang napahanga niya yung buong mundo sa sobrang galing niya kumanta. Pero nung time na dinaan siya sa pagsubok, tapos ngayon, hindi niya nakaya kumanta, aantayin ba natin yun mga kapatid, na hindi pa, kung kailan hindi na natin kaya, dun pa natin ba isisik yung, kumbaga dun pa ba natin pipilitin kumanta kung hindi na natin kaya? Kung ngayon kaya natin, Panginoon, mga kapatid, mag-serve sa Panginoon, gawin na natin lahat ng best natin kasi hindi natin alam kung kailan tayo mawawala, hindi natin alam kung kailan tayo hihina, hindi natin alam kung kailan pwedeng bawiin ng Panginoon yung mga pinahiram. Take note mga kapatid, pinahiram sa atin na kakayahan natin. Kaya yun lang mga kapatid, paalala lang po at encouragement lang po sa bawat isa sa atin na huwag po natin sayangin at huwag po natin i-take for granted yung pagkakaroon natin ng privilege na ihayag yung kabutihan ng Panginoon sa buhay natin. Ayun lang po, sa Diyos po ang papuri. So, yun po, pag tayo po'y tinalaga, kahit hindi ka nga tinalaga, sinabihan na ito yung gagawin mo, pagdating mo sa church, kahit mag-ayos ka na ng upuan, kahit mag-igip ka lang ng tubig sa CR, kahit mag-iwalis ka lang, or kahit i-arrange mo na yung mga bata, yung mga pagkain, ang paglilingkod sa Panginoon is a privilege po. Mahabang explanation pero napakasaya po kasi pagdating natin sa langit, yun din ang gagawin natin, magsaserve sa Panginoon. Habang dito pa lang tayo sa training ground, ginagawa na natin ng buong puso. Kasi sa langit po, ilang millions, parang walang limit yung oras eh. Wala ka tayong gagawin din kundi magpuri sa Kanya. Habang dito pa lang sa lupa, may privilege na tayo. Pagdating na sa langit, mas maganda pa magagawa natin. So, yun po. Dadako na po tayo sa memory verse with explanation. Ay, meron pa pala. Ha? Ay, kukumbo mo lang. So, ikaw na. Ikaw mag-memory verse with explanation. Sumagot si Jesus, tandaan mo, ang sinasabi kong ito, malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. So, para sa akin lang dito, yung pagpanganak na sinasabi dito mga kapatid, yun yung kaya tayo tinatanong minsan, ako din, hindi ko rin alam to, nung hindi ako masyadong nagbabasa ng Biblia. Alam natin, Christian, born again, nung time na si Tatay Martinez, may-ari ng lupa, sabi niya, ano ba yung ano nyo dyan? Sabi ko, born again po. Sabi ko, bakit? Pinanganak ka ba uli? Wala akong nasagot. Kasi nga hindi ako nagbabasa ng Biblia, pati sa akin, big question mark kung ano yung born again. So, habang ngayon, nagkakaroon kami ng gawain, then eto, nakikinig talaga ako, isinasa puso ko lahat ng mga na ano ko rito sa church, then isinasa buhay ko. Ang pagiging born again pala ay namatay yung ating spirit, doon tayo kinakausap ng Panginoon. No? So, nabuhay tayo uli nung tinanggap natin siya. Nagkaroon tayo uli ng access sa Kanya. Kaya, hindi natin makikita yung paghahari. Ibig sabihin nito, para sa akin, yung paghahari na yun, yun yung kabutihan ng Panginoon sa buhay natin. Kung hindi natin siya tinanggap sa ating buhay bilang Lord and Savior, hindi natin mararamdaman or mararanasan yung paghahari ng Panginoon. So, ayun, yung born again para sa akin is namatay na yung buhay na ano. Kasi pag luwal natin di sa lupa, automatic meron tayong sin na baon. Kaya nung tinanggap natin si Jesus Christ, tinubos niya na lahat ng kasalanan natin. Then na-save na ako, save na tayong lahat. Kaya dapat yung paghahari ng Panginoon makita sa buhay natin, makita sa buhay ko. Then sa Diyos ang papuri dahil diretso ko na to ng patotoo. Last time, pupurihin ko lang yung Panginoon sa buong linggong nagdaan. Then Lunes agad, battle agad. Sabi ko nga, di ba, ipinapanalangin ko na bigyan ako ng lakas ng loob,
bilang maging tatay, bilang ano sa mga anak ko, challenge agad nung Monday. So, sino dito may mga Facebook? Lahat naman yata may mga Facebook, no? So, ako kasi, isa kong, hindi ko alam kung influencer na batingin ko sa sarili ko. Content creator na lang. So, yung content creator kasi na yun, hindi naman ako yung nakikita nyo na vlogger na namimigay ng pera, namimigay ng helmet, namimigay ng ano. Pero ang ginagamit ko kasi ang Facebook through business purpose. So, ayun, advertising ng negosyo. So, nalungkot ako dahil pagising ko sa Monday nung after church natin kasi nag-upload ako ng video noon eh. So, ang sabi sa akin ni Facebook, di-delete niya daw yung page ko. So, sa iba, okay lang yun. Walang problema kasi, pero ako kasi, sabi ko nga, pang-advertise ko ng business ko. Pero, alam niyo yun mga kapatid na nag-worry ako pero hindi ganun kaano. Kasi yung iba doon, nagulgul na. Kasi sino ba pinakamataas na malaking follower dito? Sa page ko, meron akong 300,000 follower. 330k follower. So, sabi ko, Lord, kung ano yung plano mo, yun yung mangyari. Tatanggapin ko. Parang kung ibang tao sa 300,000 na yon, so kumikita na rin kasi yon sa mga videos, mga ganyan. Kaya nakakapanghinayang din. Pero pinakita sa akin ng Panginoon doon na magtiwala ka lang sa akin. Ibigay mo lang yung 100% mo na pananampalataya sa akin dahil alam ko kung ano yung, lagi kong sinasabi yun dito, di ba? Ang mga anak ng Diyos, alam ng Diyos kung ano yung pangangailangan niya. Kaya sabi ni Rodel, namumutla na daw ako. Pero yung ibang tao, kung ibang tao yun, hagulgul na yung iyak nun. Kasi ilang taon kong binuno yun. 8 taon kung sinaga yung page na yun. Organic yun, wala akong boosting na ginawa doon. Yung pangungusap sa akin ng Panginoon doon na mag-pray ka, ipag-pray mo yung problema na yan. Hindi ko ginawa. Sabi ko lang, in Jesus' name. Alam niyo yung nangyari? Hindi ako nag-pray noon. In Jesus' name lang. Nawala yung message. Binalik sa akin yung Facebook ko. Kasi nangyari, hindi na ma-search eh. Lahat ng video, hindi nyo na mapanood. Oo. Pero nung sinabi ko yung in Jesus' name, Lord, kung ano yung plano mo sa buhay ko, sa negosyong to na ibinless mo sa akin, pinagkaloob mo sa akin, pinagyaman ko, kayo na pong bahala. Sabi ko lang in Jesus' name. Yung sinabi na na-remove na yung page ko, nawala yun. Yung pamumula nung restricted ba yun? Nawala. Tapos sabi ko sa kanila, pakisearch nga uli. Praise God dahil nakakapag-upload na rin ako uli ng video. Then may engagement na uli. At sa Diyos ang papuri dahil non-stop na naman ang pasok ng project namin. Kaya sa Diyos ang papuri. Magtawag pa ba ako? Tataasin ng kamay. Oo. Ito na lang. Ganid na lang. Ganid. Bisaya. Ano natin. Sunod. Bayro ba? So, ayun. Ako ulit mga kapatid doon po kay Mike sa sawa. So, ayun. Sumagot si Jesus. Tandaan mo ang sinasabi kong ito, malibang ipinanganak na muli. Ang isang tao, hindi niya makakita ang paghahari ng Diyos. So, na-topic namin to nung nakaraang Friday. Hindi lang tawag dito. Hindi lang kami pare-parehas ng sagot, pero ayun, si Lord na yung bahala kung paano maintindihan. Kasi pagkatawag dito, pagka literal mo siyang inintindi, paano nga ba mapapanganak muli? Malaki ka na. Paano ka, papasok ka ba ulit sa tiyan ng nanay mo para maipanganak ka muli? Hindi po mga kapatid, ang kailangan pong mapanganak muli sa atin ay yung spirit natin, yung kaugnayan natin sa Panginoon. Dahil nung mga time na hindi pa po natin siya tinatanggap, wala po tayong access or connection sa Panginoon, kung saan parang kahit pag-pray ka, parang hindi dinidinig, parang ano ba naman to, nag-pray na ako pero wala pa din. Pero once na i-restore natin yung connection natin sa Panginoon or yung pagkakapanganak natin muli sa pamamagitan ng pagtanggap natin kay Jesus bilang Lord and Savior, mararamdaman natin yung kaibahan. Hindi, pag sinabing kaibahan na Kristiyano ka, hindi yun smooth sailing, hindi yun perfect
perfect na buhay pag tinanggap natin si Lord. Pero ang kaibahan lang po ng mayroon na tayong Panginoon sa buhay natin o naipanganak na tayo muli, kahit dumaan man tayo sa ligligan o sa gitgitang gera, may kasama tayo na haharap dun sa mga problemang yun. At may solusyon po dahil ang Panginoon ay kahit kailan hindi tayo iiwan at pababayaan. Sa akin naman po, yung message po ng John 3:3 ay yung, di ba po kapag wala pa po tayo kay Christ, sabi nga ipatay tayo sa Espiritu. Tapos kapag inaccept na natin si Jesus Christ as our Lord and personal Savior, doon po tayo nagkaroon muli ng buhay. Kasi nung time na pumasok yung pagkakasala sa tao, nawala nga yung connection natin kay God, kaya yung parusa nga ng kasalanan ay naging kamatayan. At dahil nga kay Jesus Christ, ipinanganak tayo muli nung tinanggap natin siya sa buhay natin. Kaya naman may pagkakataon na tayong makita yung paghahari ng Diyos. Hindi lang yung paghahari ni God sa heaven, pati na rin yung, kasi kapag pinanganak kang muli, iba na yung perspective mo ba sa buhay. Nakikita mo yung pagkilos, paggalaw ng Diyos sa bawat aspeto ng buhay natin. Nung nasa flesh pa tayo, hindi natin nakikita yun para tayong mga bulag kasi patay tayo sa Espiritu. Pero nung ipinanganak tayong muli sa Espiritu, ay nakikita natin kahit simpleng mga bagay lang, napaka-grateful na natin. Katulad ko, ay na rin, patutuo ko na rin sa buhay ko, na kahit napakasimpleng bagay na may kinakain kami sa araw-araw, yung sa buong araw iningatan kami, walang nangyaring masama, inilayo kami ni Lord sa anumang mga masasamang pangyayari, ay napaka-grateful ko na kasi nakikita ko yung pagkilos ni God sa buhay namin, na andun yung mercy niya. Lagi kong sinasabi kay Lord, salamat po sa mercy niyo, sa grace niyo sa buhay namin sa araw-araw. Kaya ayan, pupurihin po yung Diyos na buhay. Wala muna! Yun sa John 3:3 po, yung masishare ko lang po dito yung tungkol na sa yung dati nating pagkatao namatay na, tapos nabuhay tayong muli sa Espiritu dahil sa pamamagitan ni Jesus, which is sabi nga dun sa verse na we are a new creations, all things are passed away, behold, all things become new. So ayun po mga kapatid na nung tinanggap natin si Jesus, nagkaroon tayo ng buhay, yung parang nabuhay yung spirit natin, yung mga pananaw natin sa buhay natin, nag-iba na. Hindi na katulad ng dati na kumbaga may negative tayong mga bagay na naiisip. Ngayon, dahil natanggap na natin si Jesus, naging positive na siya dahil meron na tayong Kristo sa ating buhay. Tapos yung totoong pagiging born again is yung pagkakaroon ng Kristo sa ating buhay, yung nataniman na tayo ng madaming salita na ayun yung nagpapabuhay sa ating pagkatao. Amen. Langga ko yan ha. Langga ko yan ha. Langga Q. John 3:3. Sumagot si Jesus, tandaan mo ang sinasabi kong ito. Malibang panganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Okay. Agay. Ang yung born again means new creation. Kasi po 'di ba, nasa tiyan pa lang tayo ng magulang natin, 'di ba? May minana na tayo ng mga kasalanan. So pag tinanggap na natin si Jesus Christ at maliligtas tayo sa mga kasalanan, na maalis natin yung mga kasalanan na namana natin dati nasa tiyan pa lang tayo ng mga magulang natin. Then, being born again means born of the Spirit. Yung sinasabing ipanganak muli, hindi po yung ipapanganak muli yung tao, na yung physical na katawan ng tao, kundi yung mabuborn again sa atin po yung Spirit. Yung Spirit na namatay na din,
Yan lang. Buhay muli. Alam mo bakit ikaw pinili ko? Kasi press ka ng damit. Ano ka ba? Kaya mo yan. Di ba alam, meron na yan eh. Buti nga ikaw, meron ako wala eh. Mga Julia pa rin ito dress. Sige, kung ano lang naiintindihan mo pala, walang persahan dito. Wala akong hindi ka namin pinipilit, pero wala akong Okay, ang galing! Ano? Sumagot si Jesus, tandaan mo ang sinabi ko ito, malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Inuwan ako si Ate Lynn yung, born again. O sige, sabihin mo lang ulit. Sabihin mo lang ulit. Sabihin mo lang ulit. Born again means is new creation. Dahil, Sige. dahil tinanggap ko na si Jesus. Oh, explain na lang. Go. Ito. Ano, nag-ano tayo? Sumagot si Jesus, tandaan mo. Ang sinasabi kong ito, malibang pinanganak na muli sa isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Ito, kasi nung nakarang araw, may napanood ako doon sa Simpson, na parang ano, yung tawag nito, sa Rapture. Nakita ako doon, yung dalawang isang babae sa lalaki nagkikis. Eh, yung isang driver pala nila, Kristiyano, yung isang iglap lang, isang kidlat, nawala lahat. Yung isang babae naman yung dalawang anak, yung isa lang yung Oh. Na-rapture. Nawala. Ang naligtas. Sino naligtas, Jay? Nag-church. Dedicate. dedicate. Yun, ang ano doon, yun pa lang, pagsubok pala niya sa mga taong naiwan sa mundo kasi, sila hindi nila tinanggap si Jesus talaga eh, parang para sa kanila, parang lang yan eh. Tawag nito, parang hindi sila naniniwala sa sa buhay na walang hanggan, yun lang. Ibig sabihin nun, pag hindi ka born again, hindi ka makakasama sa rapture. Tumano si Andre. Ito, brother. Future explanation. Explain ko na lang yung pagkakaunawa ko. Yung para sa akin, yung meaning ng born again is yun nga, yung spirit mo is na born again. Kasi pag di pa nabuborn again yung spirit mo, parang matamlay ka, mabilis ka pang hinaan noon, yung parang patotoo na rin gano'n. Na yung emosyon mo, hindi mo nakokontrol, gano'n. Tapos, pag naborn again na yung spirit mo, magkakaroon ka na ng connection kay Christ. And pag may connection ka na kay Christ, magkakaroon ka na ng relasyon sa Kanya. Yan. Tapos, syempre, pag may relasyon ka na kay Christ, makakalapit ka na sa Kanya. Yung prayers mo, parang mararamdaman mo na hindi na siya yung parang may pagtugon na yon. Yun lang. Kaya pa kumain ng Kumpara ko lang sa sarili ko. Binuhay ako niya naging si Kahit wala yung munggid. binuhay niya ako naging Kristiyano na ako ngayon na nagpapasalamat ako na nakadating ako dito, binago niya ako. Amen.
Naintindihan ko na yung Pag-iigis siya. kung sinong lapitan. Tas, yan lang. Yun na. Pasa mo na doon. Dahil pinalitan mo yung posisyon ko. SK. Kasama ni Basahin ko na lang. Tandaan mo ang sinabi kong ito, malibang ipinanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Kumbaga dito sinasabi ng Panginoon, kumbaga parang nung hindi ka pa born again, yung hindi mo pa tinatanggap si Lord. Kumbaga parang yung mga explain ko na lang yung mga nagsisimba lang kunwari, di ba? Kumbaga parang yun, pumupunta lang sila doon para yung mismong araw na yun, magbabawas sila kunwari, tapos anong bawas? Magbawas ng kasalanan, ng mga kung ano yung pinagagawa nila sa buhay nila. So, ito, once you accept the Lord, then ilirate ko na lang sa sarili ko sa sarili ko nung nasa hospital ako, di ba? Si Kuya Pao, pumunta siya doon para pa-accept ako kay Lord. Then, nung panahon na yon, that time, in-accept ko si Lord din. Doon ko na-realize na, ito yung sinabi na hindi makikita ang paghahari ng Diyos. Kasi, once you accept si Panginoon, andun yung pakiramdam na ginhawa ka. Kung parang, yung time na yun, parang walang-wala na ako. Kaya parang, ang hirap ng pakiramdam na to. Kasi, first time ko yun eh. First time ko na nangyari sa buhay ko. First time ako na-admit. Isipin yung sakit ko noon. Share ko lang, SKL. Share ko lang. Ang pinakasakit ko kasi noon, liver abscess, ulcer, UTI, bato sa abdo. Sa heart ko, may parang hirap ako huminga noon that time. So, pina-check din. May nakita sila na parang sumisikip yung sa ko. Pangalang nakalagay. Hindi, ang dami noon. Kumbaga parang, sabi ko, Lord, grabe ka naman. Dito, ganyan. Kumbaga parang alam mo yung, andun na yun to the point na parang sinisisi ko si Lord. Pero, which is, hindi naman talaga tama, di ba? So, sabi ko, Lord, grabe ka. Bakit ganito ginawa mo sa akin? Bakit tama? Dami-dami ng, di isipin mo, dami-daming masama dyan. Bakit hindi yun, di ba? Ang dami nagnanakaw, yun, dito. Tapos nung dessert. So, yung tinanggap ko si Lord, andun yung pakiramdam at ginhawa ko na grabe talaga yung pagbabago. At alam ko sa sarili ko ano yung dati talaga, kumbaga parang wala lang to, anong Panginoon, parang yung alam mo yung wala lang, labas lang ako dito, ganyan. Kumbaga parang nung tinanggap ko si Panginoon, yung Panginoon, grabe yung impact sa buhay ko. Yun, kumbaga parang kung hindi mo pa tinatanggap yung Panginoon yun, magbago ka na, tanggapin mo na. So, ayun. Thank you. So, si B1. Para sa akin kumbaga, ayun nga, dati, di ba, Katolik ako, kumbaga, sisimba lang ako doon pag gusto ko lang, di ba? Kumbaga, simba, labas, parang ganun lang eh. So ngayon, yung tinanggap yung Panginoon at naging born again ako, kumbaga, yung kahit wala ako sa simbahan, tapos, kahit sa isang lang ako, sa isang tabi, sa isang puan, yung biglang lumalapit ako sa Panginoon Lord na bigyan mo ako ng lakas, bigyan mo ako ng tibay ng loob, harapin yung mga problema, yung mga ganong baga, yung biglang lala ako nakapagdasal. Kasi yung katulad na karaan, tuloy-tuloy yung OT ko, straight ako, pasok ako umaga, pahinga saglit, pasok sa gabi, sinubukasan, pasok ulit. Kumbaga ganon eh. Nasa isang tabi ako, Lord, ginusto ko itong trabaho, pero Lord, bigyan niyo po ako ng lakas, para magawa ko yung maayos yung aking trabaho. Kumbaga, yung simpleng ganun lang, parang binibless ka agad ako ng Panginoon eh. Tinatanggal niya yung pagod ko, nandun yung antok ko, kuya, pero yung pagod ko, yun yung pinakamahalaga sa akin eh, nawawala niya kaagad eh. Pati yung one time na
may kainitan ako doon sa trabaho ko eh. Kumbaga hindi naman talaga kainitan. Sabi ka lang sa amin. Hindi, kumbaga yung ginagawa ko kasi pinansin niya na hindi maganda para sa akin. Kasi kumbaga inutusan ako ng Panginoon, ng boss ko na gawin mo yan, kaya mo yan. Eh alam niya mahirap pero pinagawa niya sa akin. Kasi may tiwala sa akin na magagawa ko. Kumbaga yung isang katrabaho ko sinilip niya ako, kala niya madali. Sinabi sa akin ng isang katrabaho ko, kinabukasan, inano ko. Kumbaga inano ko, pinaringgan ko. Pinaringgan ko. Sir, yung ipapartner mo sa akin, siguradong kaya ko ano yun pinanyang ko. Kumbaga, isa kanya, dating niya, hindi rin maganda. So, kinausap niya ako, sabi ko, kasi tol, bago mo ako silipin, tignan mo muna gagawin ko at sa ginagawa mo. Yun, medyo uminit siya, ako, parang umano lang ako, kalmado lang ako kasi alam mo sa sarili ko na may Panginoon ako sa Diyos eh. Kumbaga, kung pinatulang ko yun, peres kami mawawala sa trabaho. Wala akong mapapala kung papatulang ko siya. Kaya yun, simula tinanggap ko yung Panginoon, medyo umabay PC ko, medyo nag-iisip na ako, hindi ako basta-basta magsasalita na hindi maganda rin sa kapwa ko. Yun lang. Yun. Sa akin po, no one can see the kingdom of God unless they are born again. So, katulad lang may nagsabi kanina, sa time pa lang ni Adan at saka ni Eve, nawala po yung spirit natin is namatay po. Simula nung nagkasala tayo, simula sa magulang natin, dala-dala na po natin yung spirit natin, patay po tayo. So, ibig sabihin, itong flesh na to, hindi po natin kayang i-please ang Panginoon. Yes. So, kailangan po natin para ma-please ang Panginoon dahil ang Panginoon po is composed po siya ng spirit. So, paano natin siya i-please? Through the spirit. So, nung tinanggap natin si Jesus Christ, na born again tayo, through the spirit. So, ibig sabihin, kaya na natin ma-please yung Panginoon through the Holy Spirit na binigay sa atin through ni Jesus Christ. So, may ano na tayo, may ugnayan. Isang luhod mo lang, langit na. Isang pray mo lang, nandyan na siya sa tapat sa'yo. So, pag kasi, di mo makikita yung karya ng Panginoon pag hindi ka rin na born again. Kasi itong lupang katawan natin, hindi ito makakapasok. Even to, pag baliktarin mo yung Bible, lahat yan, yung lupa, maiwan to, or magiging matransfer to as a spiritual body. Bago tayo ma-rapture or pagdating na natin sa rapture. So, paano ba ito kailangan po talaga natin maging born again. Ang salitang born again po para sa akin is, yung dating mong pagkatao is wala na. Ika'y born again, ikaw na bago. Lahat ng knowledge mo, lahat ng understanding mo sa buhay, mawala yun, mapapalitan ng knowledge ng Biblia, nasa salita ng Diyos. Lahat yung magbabago. Kung anong pananaw mo dati, wala na yun. Kasi kung nandun ka pa rin, hindi ka rin makaka-please sa Panginoon. Kasi ang makaka-please na naman sa Panginoon, through sa salita lang niya. Doon natin makikita paano i-please ang Panginoon. Anong ugali, anong gagawin natin. Kaya kailangan natin ma-born again. Dapat maging proud tayo. Born again Christian ako. Bakit ka born again? Dahil binago ako ng Diyos. Dati kong pagkatao, wala na, patay na. Ngayon, binuhay ako muli na ako isang new creation. So, sabi mo, behold, I'm new Christian. So, yan po. Yan po yung masishare ko sa word na to. So, tayo po dadako na po tayo na po dadako sa pakalatang panalangin. Alalahanin po natin ang bansang Pilipinas. Ang church na to, ang mga membro na to. Ang mother church, ang daughter church natin, alalahanin po natin ang mga membro. At alalahanin niya rin po natin yung mga missionaries. So, sino po ang pakalatang panalangin? Si Brother Paul. So, yun po. Dadu! Alright, mananalangin tayo mga kapatid, tayo po yumuko. At maging sincere tayo sa pananalangin dahil ang pinapanalangin natin dito ay bawat isa, mga kapatiran din natin. Then yung mga tumatayo dito na bigyan pa ng panibagong buhay at lakas para i-share sa atin yung Word of God. Amang banal na nasa langit, sa pangalan ni Jesus, Panginoon, maraming salamat sa buong linggong binigay mo sa amin, bagamat ay puno ng battle yun, pero hindi mo ipinaramdam sa amin na kami ay nag-iisa. Ipinaramdam mo sa amin, Panginoon, na buhay ka, Panginoon, at
patuloy kang naghahari sa mga buhay ng mga anak mo na narito, Panginoon. Panginoon, salamat dahil inuna ka nila sa oras na to at binigyan ka nila ng oras, Panginoon. Lahat yan hindi masasayang dahil naka-credit lahat yan, Panginoon, na naka-ready na lahat ng mga ginagawa nila dito sa lupa, Panginoon, at pinaghahandaan mo na ang kanilang pagdating dyan sa piling mo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga pastor na ginagamit mo, kay Pastor B, kay Pastor Randy, kay Pastor Telly, kay Brother Johnson, kay Tito Hill, Panginoon, na sinishare ang Word of God, Panginoon. Ano man mga gawa ng kaaway sa lugar na ito, Panginoon, ay aming winawasak, Panginoon, sa pangalan mo, Panginoon. Aming tinatakwil lahat ng mga gawa ng kaaway dito, Panginoon. Ano man ang gawa ng tao, Panginoon, na binibigay ng demonyo upang wasakin ang gawain ito ay hindi maghahari. Maraming salamat, Panginoon. Hindi maghahari sa mga anak mo kung ano man yung gawa ng kaaway. Mga sakit na nararamdaman ng bawat anak mo, Panginoon, ay aming itinataboy, Panginoon. Nakalaya na kami sa lahat ng sakit, Panginoon, ay nagawa ng kaaway. Maraming salamat, Panginoon. Kami ay na-born again na, Panginoon, kaya hindi na namin tinatanggap lahat ng mga sakit na parating. Anumang sakit na meron ngayon sa mundong ito ay hindi namin hinahayaang maghari sa buhay ng bawat isa. Salamat, Panginoon, dahil andito ang mga anak mo na handang makinig. I-ready mo ang kanilang puso't isip upang tanggapin ang salita mo, Panginoon. Kayo ang kailangan ng bawat isa, Panginoon, hindi sino man, hindi ang presidente, hindi ang kagawad o sino mang tao, Panginoon. Kayo ang kailangan namin, Panginoon, sa aming mga buhay. Dahil ang buhay namin, Panginoon, ay inaalay na namin sa iyo. Maglilingkod kami sa iyo, Panginoon. Maraming salamat. Pinagpipray namin ang iyong iniluklok sa mundong ito, sa pinakamataas hanggang pinakamababa, Panginoon. I-touch mo ang kanilang heart, Panginoon, na magsaboy ng Word of God sa lahat ng dako ng Pilipinas o mundong ito, Panginoon, at ikaw ang maghari, hindi ang gawa ng kaaway, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Winawasak muli namin ang mga naninirahang mga gawa ng kaaway sa lugar na ito. Hindi namin hinahayaan, Panginoon, pumasok. Maging sa pamilya namin, Panginoon, hindi namin yan hinahayaang maghari. Panginoon, ikaw ang manguna sa araw na ito. Gamitin mo si Pastora B upang ipahayag, basagin ang mga stronghold ng bawat isa. Salamat, Panginoon. Tinatanggap ka namin na bilang tagapagligtas ng aming mga buhay. Salamat at ikaw ay aming papurihan sa araw na ito. In Jesus' mighty name, everybody say, Amen.